Shalom mga kaibigan! Pebrero na at ang mundo ay nababalot ng kulay pula, rosas at puntas. Ngunit bilang isang rabay na mahilig maghukay sa bakit sa likod ng ating mga ginagawa, kailangan kong itanong, alam niyo ba kung saan talaga nanggaling ang araw ng pag-ibig na ito? Ngayon, babalatan natin ang mga layer ng kasaysayan. Mula sa mga sinaunang ritual ng Roma hanggang sa unti-unting paglayo sa mga orihinal na ugat na Hudyo ng ating pananampalataya. Upang maunawaan ang Pebrero 14, kailangan nating bumalik sa sinaunang Roma at sa isang pagdiriwang na tinatawag na Lupercalia. Ngayon, hindi ito tungkol sa tsokolate at mga rosas. Ito ay isang ligaw at madugong ritual ng pagkamayabong na ginaganap mula Pebrero 13 hanggang Pinayas. Ang mga pari ay nag-aalay ng mga kambing at aso, pagkatapos ay tumatakbo sa mga kalye habang hinahampas ang mga kababaihan ng mga piraso ng balat ng hayop upang matiyak ang pagkamayabong. Ito ay hilaw. Ito ay pag-ano. At para sa maagang simbahang Kristiyano sa Roma, ito ay isang malaking problema na ayaw talagang itigil ng mga tao. Noong 496 AD, gumawa ng hakbang si Pope Gelasius I. Hindi lang niya ipinagbawal ang selebrasyon. Binago niya ang brand nito sa pamamagitan ng syncretism, ang paghahalo ng mga paganong kaugalian sa mga Kristiyanong pangalan upang gawing mas madali ang konbersyon. Pinigil niya ang pangalang Lupercalia at idineklara ang Pebrero 14 bilang pista ni San Valentin. Kinuha ng simbahan ang enerhiya ng pagpapares mula sa Romanong pagdiriwang at sinubukang itago ito sa kwento ng isang martir habang pinapanatili ang petsa at tema. Ngunit narito ang bahagi na hindi nila itinuturo sa paaralan. Hindi lamang ito tungkol sa pag-convert sa mga pagano. Tungkol din ito sa pagtatatag ng isang identidad na hiwalay sa mga orihinal na ugat nito sa Judaismo. Sa mga unang siglo, ang prosesong ito ay humantong sa pagbabago sa pag-obserba ng mga banal na araw. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng transisyon sa mga bagong kalendaryo at selebrasyon na nagresulta sa paglayo sa mga siklong Hebreo na orihinal na nagbibigay daloy sa pananampalataya. Matagal bago pa ang San Valentin, ang Biblia ay mayroon ng araw ng pag-ibig na tinatawag na Tubab. Ang Tubab ay araw ng pagpapares at pagkakaisa sa Israel, kung saan ang mga dalaga ay nagsusuot ng simpleng puting damit na hiniram sa isa't isa upang hindi mapahiya ang mga mahihirap. Ang tradisyong ito ay tungkol sa pagpapakumbaba at komunidad sa mga ubasan. Sa pagtulak ng Valentine's Day sa Pebrero, epektibong napalitan ang biblikal na ritmo ng Tu B'Av at inilibing ang araw ng banal na pagkakaisa sa ilalim ng Romanong pamahiin. Kaya, nasaan na tayo ngayon? Nakakatuwa na kahit ang simbahang Katoliko ay kalaunang nagbago ng pananaw at noong 1969 ay inalis nila si San Valentin mula sa opisyal na kalendaryo dahil sa kawalan ng historikal na basihan. Kaya bakit ang mundong protestante ay kumakapit pa rin sa isang kapistahan na nilikha para Kristyanisahin ang isang paganong ritual? Sinasabi ng Deuteronomio 12:31 na huwag sambahin ang Diyos sa paraan ng mga bansa. Kaya hindi natin kailangang hiramin ang Lupercalia para lang magpakita ng pag-ibig. Mga kaibigan, ang Diyos ang may akda ng pag-ibig. Siya ang lumikha ng kasal, romansa at pagkakaibigan. Ngunit ang kanyang kalendaryo ay nakabatay sa kabanalan at hindi sa kompromisong Romano. Hindi mo kailangan ng isang Hallmark holiday para maging romantiko. Mahalin ang iyong asawa ng may sakripisyo at biblikal na pag-ibig araw-araw. At huwag makontento sa isang rebranded na version ng isang Romanong mito kung meron ka namang magandang pundasyon sa salita.